Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabihan ng Shuttering Heavens Demon Lord si Limei Hua na mukhang nabulag na ito sa kanyang katangahan, kaya naman kung ganun ay dahil sa mabait siya ay ipapakita na lamang niya ito sa kanya. Sa nangyari ay napahinto naman dito si Limei Hua at napatanong kung anong klaseng enerhiya naman itong nararamdaman niya. Matapos ay sinabi nito na ngayon ay ipapakita niya dito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na isa sa pinakamalakas sa buong mundo. Kaya naman ay agad itong naghanda ng malakas na pag-atake at ito ay ang True Heart of the Dark Heaven Asura. Dahil dito ay agad naman na tumama ito sa katawan ni Limei Hua, upang mapasuka ito ng dugo. Sa nangyari ay mabilis naman itong napa-atras, at masayang napasabi na gaya nga ng kanyang inaasahan na medyo malakas siya upang matawag na ang pinakamalakas na martial artist sa Chaos Sect, subalit kumpara sa isang 100-headed demonic kings, ay ang kanyang martial arts ay pangbata lamang, kaya naman ay hindi dapat ito mabilib sa mga ganong klase lamang na kakayahan. Sinabihan naman siya ng Shuttering Heavens Demon Lord na kung ganun ang kaso ay bakit hindi na lamang sila maglaban imbis magdaldalan. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng ating bida, ay napasabi naman sa kanyang isip ang 100-headed demonic king na ang batang ito, ay habang tumatagal ay pabigat ng pabigat ang ibinibigay na mga pag-atake. Masaya naman siyang tinanong ng ating bida na kung may mali ba sa kanya, at kung bakit bigla na lamang na bumagal ito sa kanyang mga pagkilos, matapos ay muli niyang binigyan ito ng malakas na pag-atake. Sa nangyari ay nang mapa-address ang mga ito sa kanilang mga katapat, ay napasabi naman si Limei Hua na mukhang totoong ang mga greatest master ng Murem ay nasa ibang level na, at mahirap itong kaharipan gaya ng kanyang inaakala. Napasabi naman ng isa na walang duda na ang mga puwersa ng Bandit Union ay nagawa ng makarating sa kanilang hideout, at mukhang hindi na sila pa makakaasa ng dagdag na puwersa sa lugar na ito para sa kanilang panig. Kaya naman ay kailangan nilang labanan pa ang mga ito, dahil maya-maya lamang ay magiging walang kwenta na lamang ang kanilang mga ipinaglalaban. Nang napasabi naman siya kay Limei Hua na kung bakit hindi nila subukan ang kanyang naiisip na plano, na sinang-ayunan naman nito at sinabi na iyon din ang kanyang naiisip. Matapos ay agad naman itong kumilos at sinabi na lalayo ito sa kanila upang maiwasan ang ibang pagkakapinsala, kaya naman ay siya na ang bahala sa batang Head Sentinel, na masaya naman nitong sinang-ayunan. Sinabihan naman ng Shuttering Heavens Demon Lord si Yonjuka na susundan nito si Limei Hua, dahil sinong nakakaalam kung may kung anong bitag ang dalawang iyon na pinaplano, kaya naman ay kailangan din itong mag-ingat, dahil sa sinabi nito sa ating bita ay agad naman niyang sinang-ayunan ito at sinabi na huwag siyang mag-alala pa sa kanya. Matapos ay tinawag nito si Wong Jaegui, at tinanong kung bakit nakatunganga pa din ito. At base sa kanyang nakikita sa itsura nito ay may nakikita siyang kung ano, dagdag pa ni Yonjuka na mukhang nais pa nilang gawing komplikado ang mga bagay-bagay para sa kanilang lahat. Natawa naman dito ang 100-headed demonic kings, at sinabihan ang ating bida na masyado itong hangal. Sa nangyari ay bigla naman na natigilan si Yonjuka dahil sa biglaan na lamang nagbago ang hangin sa kanilang paligid. Matapos ay biglaan naman na may paglabas ng malalakas ng mga kidlat sa kanilang itaas, upang mapatanong ang ating bida na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon. Nang bigla naman na nagsalita si Wong Jaegui na ipapakita niya dito ang kanilang tunay na kapangyarihan, ito ay mas malayo pa sa maaaring maisip ng kung sino man, matapos ay may malakas naman na kidlat ang tumama sa kinaroroonan ng 100-headed demonic kings. Napatanong naman ang ating bida na kung ano naman kaya ang susunod na mangyayari sa isang iyon. Matapos ay nakita naman nito ang kakaibang pagbabago ng 100-headed demonic king sa kanyang harapan, kaya naman ay sinabi nito kay Yonjuka, na ito ang tunay na kapangyarihan ng isang 100-headed demonic kings. Dagdag nito na napagtanto niya na may kung anong kakaiba ang nangyayari kapag ang isang 10-headed demon soldier ay nagbabago bilang mga halimaw. At mukhang ang mga iyon ay isang failed prototypes, bukod doon ay kinailangan niyang gumamit ng higit sa kalahati ng kanyang internal energy para magawa ito, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay magagawa lamang na makuha matapos na makaakyat sa realm ng isang 100-headed demonic kings, at ito ang patunay ng tunay na Dark Spectral Sect, ang realm para sa mga malalakas.
Sa nangyari ay napasabi naman ng ating bida na sinira lamang nito ang desenteng mukha niya kumpara kanina at isang katangahan lang ang ginawa nito, ngunit kahit ano pa man ang gawin nitong pagbabago, ay ang kanyang panloob ay nabubulok pa din. Sinabihan naman siya ni Wong Jae-gue na masyado pa din itong mayabang, at sa tingin niya ay kailangan niyang puriin ito dahil sa hindi man lamang ito nakaramdam ng kaba matapos niyang masaksihan ang kanyang tunay na anyo, ngunit dito na magtatapos ang lahat. Kaya naman ay agad na nagsagawa ito ng pag-atake at ito ay ang soul ejection demonic art. Sabi nito na ito ay isang godlike state na hindi niya magagawang matakasan, kaya naman ay gusto niyang malaman kung hanggang saan ito tatagal sa kanyang teknik. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na may pasok ng ating bida sa loob ng teknik nito, ay naiinis naman siyang napapasabi na muli na naman siyang nakulong sa lugar na ito, at kagaya din ito ng kanyang naramdaman noon, nang bigla naman siyang natigilan nang muli niyang narinig ang 100-headed demonic king na kanyang kalaban. Sinabi nito sa ating bida na kung inaakala niya na ang lugar na ito ay kagaya ng lugar na kanyang napasukan noong nakaraang 3 taon na nakalipas, ay maling-mali ito ng inaakala. Matapos ay biglaan na lamang na tinamaan ng malakas na kidlat si Yeonjuka, at sa lakas nito ay wala naman siyang nagawa pa kung hindi ang mapasigaw na lang. Sa kabilang banda naman ay bigla naman na nabahala ang Shattering Heaven Demon Lord, at napapatanong kung ano naman kaya ang ginagawa ng katapat ng ating bida, dahil ang mga malalakas na pagkidlat sa kanilang kinaroroonan ay sa pakiramdam niya ay hindi normal, kaya naman ay napasabi siya na kung ayos lamang kaya ang kanyang head sentinel. Nang bigla naman na napatawa si Lee Mei-hua, at tinanong ito na kung may oras pa ba siya na tumitig sa kung saan, at kung ipagpapatuloy pa niya ang ginagawa nito, ay maaari lamang siyang mamatay ng biglaan. Matapos ay bigla naman itong nagpalabas ng kakaibang kapangyarihan, at sa ilang sandali lamang, ay nagawa siyang balutin ito at bumuo ng isang bilog sa kanyang buong katawan. Nang napasabi naman ang Shattering Heaven Demonic Lord na pamilyar sa kanya ang naaamoy nitong lason sa paligid, at walang duda na isa itong nakamamatay na lason. Nang matapos ito sa kanyang pagpapalit ng kanyang anyo, ay masaya naman itong napatanong kung handa na ba siya na wakasan nito ang kanyang buhay. Sinabihan naman siya ng Shattering Heavens Demon Lord na ang inakala niya ay may kung anong kakaiba itong inihanda sa kanya na parang isang kakaibang mahika, ngunit isa lamang palang pambatang palabas, na sinagot naman ito at sinabi na kung masasabi pa din ba niya na isang pambatang palabas ito kung ang isang nakamamatay na lason ay magawang lusawin ang kanyang lamang loob, at sa tingin niya ay doon pa lamang ito mananahimik sa kanyang sinasabi. Mayabang naman na sinabi nito na higit pa sa 10 bariles ng lason na mula sa mga mababangas na hayop na ang kanyang nainom sa kabundukan, at ang ganito kaliit na dosage ay hindi man lamang siya magagawang makiliti. Masaya naman siyang sinabihan ni Lee Mei-hua na mabuti kung ganon, dahil sa personal niyang wawasakin ang kaiabangan nito, na masaya naman na sinang-ayunan ng Shattering Heavens Demon Lord, at sinabi na titignan nila kung gaano nga ba kalakas ang full-powered na 100-headed demonic kings. Dahil dito ay agad naman na nagpang-abot ang dalawa, at nagtama ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa, na matagumpay naman nilang naiiwasan, kaya naman matapos na makapagbigay ng pag-atake, ay tinanong naman siya ng Shattering Heavens Demon Lord na kung hanggang dito na lamang ba ang kanyang makakaya. Dahil doon ay masaya naman siyang sinabihan ni Lee Mei-hua na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, matapos ay mabilis na nagbigay ito ng malakas na pag-atake na matagumpay na tumama, sa nangyari ay nagtataka naman siya dito, dahil sa ang inakala niya ay nagawa niyang maiwasan ito. Nang bigla naman na sinabihan ni Lee Mei-hua ito na mukhang tumalab na ang kanyang ipinapalabas na lason, at gamit ang mabagal nitong katawan, ay tingin ba niya ay magagawa niyang maiwasan ang kanyang susunod na pag-atake, matapos ay binigyan niya ang Shattering Heaven Demon Lord ng kritikal na pag-atake na matagumpay naman na tumama. Matapos ay inesor naman siya nito at sinabi na nag-uumpisa pa lamang siya, ngunit sumusuko na ito ng ganun kabilis. Dagdag nito na kadalasan ay ang paghiwa ng mga sariwang karne ay hindi niya gawain, ngunit sa tingin niya na ang laman nito ay maaaring pwede na ding maging dahilan upang gawin niya ang bagay na iyon.
Sa isip naman nito ay naiinis siya dahil sa hindi ganito ang kanyang inaasahan na mangyayari, at para sa kung sino na nagawang ma-immune sa lahat ng lason, at ang kagaya niya na maapektuhan nito, ay anong klase naman kaya ng lason ang ginagamit nito. Dagdag pa niya na hinayaan nito na ibaba ang kanyang depensa, at ang bastardong ito ay walang kahit na anong pag-aalinlangan na gawin ang mga bagay na imposible, at sa huli ay nabigo pa din siyang mag-ingat sa bagay na iyon, at ang bagay na ito ay hindi maganda para sa kanya. Sa kabilang banda naman sa Radiance Manor, ay malakas na sinasabi ng mga grupo ng Alliance of Justice na lipulin nila ang lahat ng mga miyembro ng Dark Spectral Sect, at pangunahan ang martial world sa kanilang pagkapanalo. Sa nangyari ay napapasabi naman ng mga miyembro ng Dark Spectral Sect na masyadong madami ang mga puwersa na papasugod sa kanila, na sinabi naman ng isa na harapin lamang nila ito dahil sa pawang mga mahihinang miyembro lang ang mga ito ng Alliance of Justice. Sa isip niya na kahit ang 100-headed demonic kings na si Wong Jaegui at ang puwersa niya ay masyadong malayo sa lugar na ito, at sa paanong nalaman ng mga ito kung papaano sila mapapasok, ngunit kahit ganun pa man ay hindi nila dapat nahayaan ang mga ito na makuha ang kanilang templo. Nang bigla naman na may umatake sa kanya na kung sino, sa nangyari ay kinilala naman siya ng iba pa at ito ay ang Infinite Supreme. Nang tinawag naman nito ang atensyon ng lahat at sinabi na pakinggan siya ng mga ito, dahil ngayon ay magmamarka ito sa kasaysayan ng martial world, at hindi lamang ito pagbagsak ng isang kuta ng mga Dark Spectral Sect. Dagdag pa nito na ang dalawang puwersa na minsan pa ay naging magkaaway sa isa't isa ay nagkasundo, at ngayon ay nakabuo ng solidong pakikipag-alyansa at naging isa sa kanilang iisang layunin, at ito ay ang pagbure sa buong puwersa ng Dark Spectral Sect. Kaya naman magmula sa araw na ito, ang Order Sect at ang Chaos Sect, sa ilalim ng iisang bandila, ay ngayon ay muling ipinangak upang maging bagong puwersa ng kanilang mundo. Matapos ng mga sinabi nito ay ang lahat ay nagalak at nagsisigaw sa labis na tuwa, at sinabi na sa huli ay sila ang matitirang matagumpay sa mundo ng martial world, ngunit habang nagaganap ang kanilang pagsasaya, ay may kung ano naman ang nagaganap sa katawan ng mga puwersa ng Dark Spectral Sect na kanilang napaslang, at maya-maya pa ay may narinig silang kakaibang tunog na parang isang mabangis na halimaw. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay i-open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.